Yes sir, nakita nyo na ang ating putahe for today's video. Kita nyo naman, ito yung ating mga sangkap. Meron tayong kalabasa at sitaw with sili, berdeng sili. At ang pansahog natin ay hipon. So ang menu natin ay ginataan. Ito na yung ating mga rekado. Meron tayong sibuyas, bawang at luya. At nakasalang na nga, ilagay na natin yung ating mga rekado. Eto na, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Papakuluin natin yung ating gata bago natin ilagay yung ating mga gulay. At halu-haluin natin para hindi mamuo yung gata. At eto na, kumukulo na. Huwag kang kukurap dahil mabilisan lang to. Haluin lang ng haluin. Tingnan natin. Medyo lutuin na natin yung ating gata kasi medyo naparami yung aking sabaw. Kaya medyo pa bawasan natin ng konti. Pakuluin natin ng pakuluin. Kasi meron pa tayong kakanggata na ihahabol mamaya. Ilalagay na natin yung ating mga gulay. Unahin na natin itong sitaw kasi medyo mas matagal itong maluto kaysa sa kalabasa. Kaya unahin na natin. Haluin natin hanggang sa ma-cover na siya ng ating sabaw. And isunod na rin natin yung ating kalabasa. Paborito ni Ellie ang gulay na kalabasa. Paborito mo ba yun, Lee? Opo. Kasi ang kalabasa ay energy sa mata pag hindi lumaglag yung mata. yun, pampalinaw ng Mata. yun. Paborito mo ang kalabasa? Opo. Kumakain ka ng madami? Opo. Ayun. Kaya ito ang naisipan nating iluto. Kasi kapag kalabasa, marami siyang kinakain na kalabasa na gulay. Kahit papaya or sayote, kumakain siya. Kaya banana. Banana. Kumakain din siya ng banana. At mansana. Mansanas, pati prutas, pati grapes. Diba? Kinakagat dapat yung grapes. Diba? Opo. Maliliit lang. Magpapatuloy na tayo sa ating pagluluto at ilagay na natin lahat ng ating kalabasa. Mabilisan lang to mga kauragon. At pag na medyo konti na yung sabaw, ilalagay na natin yung ating kakanggata. Pasunod-sunod lang yan at isusunod na natin yung ating sahog. Diba? Ayun. So, haluin na natin ang haluin. Pero mamaya kapag malapit na maluto, wag natin masyadong haluin kasi yung kalabasa ay masyado baka madurog. Kaya dapat ano lang, simplihan lang natin. At ayan na, ilalagay na natin yung ating kakanggata. Ayun. Diba? Bili tayo ng grapes. Eto na, ilagay na rin natin yung ating shrimp o yung ating hipon. Ayun. Ang pagluluto niyan ay mabilis na lang. Kapag pumula na yan ay luto na. Kasi kapag na-overcook mo naman yung ating hipon ay masyadong maninikit yung shell niya o yung balat.
Kaya ganyan lang. Ilagay na rin natin maya-maya yung ating sili. Yung siling haba. Yummy and delicious na yan. So creamy and delicious. Paborito rin to ni Kuya Enzo, ang kalabasa at itong hipon. Paborito nila yan. May gata o yung may sabaw, okay sa kanila yun. Dinengdeng ba tawag doon? Yun, dinengdeng. At eto na, maya-maya ay tatakpan rin natin para mas yung aroma ng ating sili ay ma-absorb ng ating niluluto. Ayan na nga. Ayun, ang bango. Ang bango mga kaurag. Kita nyo, pumula na yung ating hipon at ibig sabihin ay patapos na. Patapos na tayo. Buhusan lang natin ng sabaw para yung lasan o yung flavor ng ating shrimp ay manuot sa ating gulay. Pero yung ating sabaw ay lasa ng shrimp yan kasi naglagay tayo ng Knorr Cube Shrimp Flavor. Shout out Knorr, baka naman. And that's all. Okay na. So, sana'y nag-enjoy kayo. Pwede niyong gayahin to mga kauragon. And thank you. Paalam. Oh,